tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kapabayaan ng gobyerno ni Marcos. Tama! Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang naghahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan. Sobra na po ang ginagawa ng gobyerno Marcos sa atin. Binalikan ko po ang kasaysayan mula nung panahon ni Jose Rizal. Ang revolusyon ng Haring Bayan ng Katagalugan. Nagmula po nabiyak sa pamumuno ng Magdalo ni Aguinaldo. Si Aguinaldo po huling sumapi sa Katipunan. Wala po yun eh. Ang nagdiwang po ang grupo ni Andres Bonifacio na halos po buong Cavite nasasakupan po yun ng magdiwang. Wala po yung Magdalo. Magdalo, naalala niyo po yung Magdalo, mga kapatid. Itinilamis, naalala niyo po ba? Putas po yun eh. Mga traidor! Putas, itinilamis, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, inaral ko po at binalikan ang kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Grabe po ang nangyaring kataksilan ni Aguinaldo. Pinapatay po si Bonifacio, si Andres Bonifacio, na supremo po ng kagalang-galangang kataas-taas, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Diba sir, totoo yun. Hindi mo nagpubola. Pero ako, nadadala ako ng emosyon eh. Kasi, kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon, hanggang ngayon, tumutok pa po mga pagyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran. Ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po eh. Mga kapatid, ako po narito. Dahil po, sa binalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Isa lang po ang ugat eh, kung bakit nangyayari sa atin to. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kapabayaan ng gobyerno ni Marcos. Tama! Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang naghahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan. Sobra na po ang ginagawa ng gobyerno Marcos sa atin. Pinasasamantalahan na po tayo. Tama! Marami na po Pilipinong namamatay sa kalamitan. Pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Kawawa na po Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po. Kailangan po bumangon tayo at magkaisa. Palayasin natin
Tatalsigin natin ang gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Mabuhay ang kalayaan! Dito nakita natin ako dito. Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tingnan niyo bakit siya nakakulong rin. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po nito, si Congressman Marsaga ay wala pong kasalanan. Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Pedro, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Avalos, lumayas kayo lahat dyan. Mag-iabro ng Ethics Committee. Wala kayong kwenta. Sumisigaw ang mga kapatid sa Pilipino. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Naririnig niyo ako. Pakinggan niyo ako. Kongreso, pakinggan niyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magnanakaw. Pinapalitan niyo ang istorya. Kayo pa ang magaling. Kayo ang magnanakaw. Kayo pa ang magaling. Walang kasalanan si Congressman Barsaga. Ang ginawa po niya ay pagsalita ng totoo. Yung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba yan? Iba hindi. Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, di ba? Ang may kasalanan, ang gobyernong Marcos. Nagsasamandalaan tayo. Inaapi tayo. Tinatanggalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Samantalang wala tayong kasalanan. Tayo, mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos dyan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakinabang, nananawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Bumangon tayo. Palayasin natin ang walang kwentang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin yung karapatan natin, para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin yan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba?